September 14, 2021. Ama Mirna! Woo! Congrats po kay Ama Mirna. Good morning! Narito po muli tayo para magbigay ng konting komento o konting reaction dito nga sa interview na nangyari kay Carla at kay Jomar. Dati na po sila na interview na nagkaroon po sila ng fast talks ni Kalinga Prab. Si Kalinga Prab ang sa kanila, nagtanong. Pero ngayon ay pangalawang pagkakataon na to para ma-fast talk ulit sila ni Kalinga Prab. Nakakagulat nga yung mga revelasyon na mga sagot nila dahil nag-improve dahil kakaiba na ngayon yung mga sagot nila kumpara doon sa mga unang tanong sa kanila noon. Ito'y good vibes lang naman po mga kalingap. Dahil lahat naman po ng mga love team o kahit hindi love team ay nangyayari ito. Nagkakaroon ng fast talk sa kanila, nai-interview sila ni Kalinga Prab. Para malaman po natin, malaman ng mga viewers kung ano nga ba yung mga nangyayari, ano nga ba yung mga totoong mga damdamin nila, totoong mga kaganapan sa buhay nila. Dahil hindi sila nakikilala diba ng husto kung hindi sila tatanungin. Pero sa ngayon po sa pagtatanong ni Kalinga Prab ay mas naiintindihan natin at mas naunawaan pa natin yung mga nangyayari sa love team ng Jomar at Carla. Siyempre sa unang round, nagkaroon lang ng easy questions, ganon. Tapos second round, medyo mabigat-bigat na. Tapos yung mga panghuling round na, ayun na. Tungkol na dun sa kanilang dalawa, ano na nga ba ang update sa kanilang dalawa? Yung tungkol sa yung relasyon ba nila bilang magkaibigan dati, magka-love team, ganon. Ano nga bang score na o ano nga ba ang update na? Dito natanong ni Kalinga Prab nga na kung sila na ba. Aba, may sagot si Carla. Pero bago sagutin yun, panoorin po muna natin to. Round 3. At pag hindi nyo masagot, kalamansi. Ha? Alright, so ready na kayo? Dapat honest lang yung sagot. Wala? Honest lang yung sagot. Okay, para kay Carla itong question. Para sa'yo Carla, sino yung una mong naka-close sa Kalingap Angels? Si Ate Rose Ann po. Ay, kalapis na mga pala. Ikaw naman Papa Jom, sino yung una mong naka-close sa Kalingap Angels? Kalingap Angels? Sino bang nabutan ko? Si Reyna. Original nabutan ko eh. Sa K-Boys? Si Kuya David po. Kuya David. Si Jomar din naka-close? Hindi po si Kuya. Okay. Carla, nagka-crush ka ba kay Papa Joms? Oh my gosh! Kalamansi o amin? Crush? Meron? Crush po. Pinapatanong lang po ng mga viewers, dito naman ako, para itanong naman sa kanila at para din ng mga viewers. Papansin rin nila kasi yung pagbabago sa closeness nilang dalawa. So, Papa Joms and Carla. Kinakabala. Kayo na ba talaga? Tanong ng madlang people. Masaya lang po. Kaya hindi na ako. Hindi pa po. Hindi pa. O diba, nag-aalibay si Carla? Pa-CR pa siya. Kung tutuusin talaga, makikita naman natin na may intimate na o may closeness na, sobrang sweetness na nilang dalawa ni Jomar at saka ni Carla. Compare nga noong una, di ba, na siyempre kakahiyaan, pero ngayon ay hindi na. May mga akbay-akbay na nga minsan, hawak-hawak ng kamay, dikit-dikitan, at may pagkikiliti-kiliti pa si Jomar kay Carla. Hinayaan lang naman ni Carla ito dahil sa sobrang siguro nilang closeness, ganon. Kaya hinayaan na lang niya. At ang sagot naman ni Carla, wala pa raw. Wala pa silang relasyon. Ayun, yung nakikita natin na pagiging malapit nila sa isa't isa. Maring MU lang muna yon, di ba? Mutual understanding o higit sa kaibigan yon na sinabi naman ni Kalingap Jomar o ni Jomar na papunta na doon. Inaasahan ni Jomar yan. Naku, laki ng pag-asa ni Jomar at saka laki ng kumpiyansa ni Jomar na talagang sasagutin siya ni Carla. Kasi nabanggit niya yun napapunta na roon. O di ba? Nasagot din ni Carla yun at hindi siya nagkalamansi. Marami pang mga katanungan ang naipukol sa kanila at nasagot naman nila na maayos ito. Pero mayroon akong napansin dito na isang question na nakakatawa pero totoo naman. Bagamat ito natawa ang lahat o maaaring kayo rin ay matatawa dito kasi kakaiba nga yung sagot, di ba? Panoorin natin. What is your biggest fear? Kumbaga maliban doon sa mawala yung loved ones, maliban sa mawala ang loved ones, ano pa?
Carla? Matuklaw ng ahas po. Sabagay. Sabagay. Ayan, kahit sino naman siguro, takot talaga sa tuklaw ng ahas. Mahirap yun ha. Hindi biro yung matuklaw ka ng ahas. Yung nga lang mahawakan mo yung ahas nakakapandiri na, di ba? Yun pa kayang matuklaw, di may poison yun. Maaring makaka-apekto yan sa'yo. Kung hindi ka man magkasakit, maaring ikakamatay mo yun. Kaya totoo nga naman yung sinabi ni Carla na takot siya sa tuklaw ng ahas. Maraming relate dyan mga kalingap. Dahil kahit sino, palagay ko, takot din talaga sila dyan. Kung bibigyan ko ng komento to ha, o medyo palalawakin ko to ha, wala lang, gusto ko lang mapalawak yung yung saltang ahas, ganon, matuklaw ng ahas. Marami kasi ibig pakahulugan din dito para sa akin. Diba, alam natin na yung ahas, ano ba yung ahas? Ang ahas ay dahan-dahan kumilos yan, tahimik kumilos yan, pero hindi mo namamalayan, nandyan na pala sa tabi mo. Maraming mga pangyayaring ganyan sa buhay natin na hindi natin inaasahan na tayo pala ay naaahas na o tayo pala ay natutuklaw na ng ahas, hindi natin namamalayan, nasa tabi na pala natin. Hindi literal to na ahas, kundi yung mga bagay-bagay na mga gawain ng kaaway, ganyan. Kung baga sa binata't dalaga, maaring may third party yan, o kahit sa mag-asawa, maaring may third party yan, na nang aahas na, dahan-dahan kumilos, ganon. Maaring ang kaibigan mo pa nga yan, nasa tabi mo lang, pero yun pala, nang aahas na, nanunuklaw na. Kaya totoo nga naman na mahirap yun, matuklaw ng ahas. Kasi maganda yung samahan, maganda yung pakikitungo ninyo sa isa't isa. Pero hindi mo namamalayan na meron na palang pumapasok na isang party o third party na siyang sisira sa relasyon ninyo. Parang ganon yung pakahulugan ko sa ibang pagpapaliwanag ha. Ganon yung hindi literal na ahas. Kasi nangyayari na rin yan sa bawat isa sa mga napapanood natin. Merong mga ganyang mga bagay na nagkakaroon ng mga third party, nagkakaroon ng mga panggulo, na dapat smooth lang yung samahan, pero nangyayari nagkakagulo-gulo na dahil sa pumasok o dahan-dahang pagpasok o paggapang ng isang ahas. Wala akong tinutukoy dito na particular na pangalan ha, kundi ito ay pang general lang talaga na nangyayari sa buhay ng tao. Maging sa mga buhay natin, buhay may asawa, nangyayari po yan mga ganyang bagay. Kaya ingat lang po tayo. Yung sagot ni Carla ay napaka-literal yung kanyang pagkasabi, napaka-practical yung kanyang pagkakasabi na kinakatakutan niya ay ang pagtuklaw ng ahas. Siyempre tayo mga nagre-react na lang o tayo mga nagko-komento na lang, bibigyan natin ng ibang pakahulugan yan, pero sa isang positibong pamamaraan naman. Ito'y pangkalahatang nangyayari. Lalo na sa showbiz, ganon, di ba? Nangyayari yan eh. Doon nga natin madalas makita yung ganyang nangyayari, di ba? Lalo na sa pelikula, sa mga telenovela, ganon. Maraming mga ahas ang nandyan para sa ganon, gumanda yung takbo ng pelikula. Dahil kung walang ahas, ang ahas kasi ay kontrabida yan. Kung walang ahas, ay paano mangyayari yung magandang pelikula kung walang kontrabida? Kaya mas maganda yung mas matapang na kontrabida, mas maganda yung kalalabasan ng pelikula. Ganun po yun, para lang po sa aking pakahulugan yun. Good vibes lang po to mga kalingap. Ito'y aking opinion, sariling haka-haka, na sana ay walang negatibo po ito sa mga makakapanood, kundi makaka-relate po kayo. Hanggang dito na lang. Salamat po muli sa inyong panonood. Bye-bye!